Yan, mayroon pong pagpapaliwanag tayong gagawin, no? Maliban doon sa dalawang live stream ko na tinalakay natin itong US, kunin ko lang kasi nag-post na rin si Sase. Wait lang please. Itong US RP, US Philippines Trade Reciprocal Agreement, na sabi ko nga hindi naman ito reciprocal agreement, no? Pinadala po ito kay Eric, no? At I think this is the same document or the same referrals ang binabanggit ni Miss Sastro Gando Sasot sa kanyang live stream o sa kanyang post sa social media. US-Philippines Agreement on Reciprocal Trade Framework, no? Ito ngayon ang pipirmahan po ni Bongbong Marcos Jr. kung bakit po siya pinatawag sa Estados Unidos. Hindi po ito transparent na diniscuss. Hindi po ito pinaliwanag, hindi po ito kumuha ng anumang public opinion and reaction. Ang totoong pakay nito ay mag-impose ang Estados Unidos ng 20% na taripa sa lahat ng mga ini-export na mga produkto at mga economic and trade engagement ng Pilipinas sa Estados Unidos. 20% ang taripa. At mula po yan sa 10% na ginagamit lang na taripa na tariff preference, dumoble po ito, no, mga kababayan. And kasama dyan, ang binabanggit ko kanina, o kahapon pala, ang tungkol sa unilateral na pag-impose ng US na isa-sanction nila tayo at pupunahin nila tayo kapag tayo ay pumasok ang Pilipinas sa iba pang foreign trade agreements. Kapareho po ng agreements sa bansang China, sa Russia, sa Cuba, o mga bansang hindi naka-align sa economic and political linyada ng Amerika. Kailangan nakalinya sa kanyang kagustuhan. So, ano po ang implications nito sa topic natin? Including ang pag-impose ng Amerika na hindi tayo basta-basta po pumayag na i-develop natin at i-subsidize ang ating manufacturing sector, ang ating industriya. At wala tayong agricultural agribusiness na i-develop. Thank you, Ma'am Ellen, for mentioning your name daw sa amin. Thank you, Ma'am Ellen. God bless your family also. At of course, kina Casey Mark Tuliao, Casey watching from Saudi Arabia, thank you Ops and Elena Jennings, mga kababayan. Ano pong implikasyon nito sa state of the nation natin? Siguro mas mahalaga mapuntuhan natin ano ang real state of the nation. Let's talk about statistics, ano? Ano ba ang statistics? Ano ba ang mga datos? Ano bang impormasyon mayroon tayo? Una, ang Pilipinas po ay nananatili na tayo ay agrarian economy. At tayo po ay import-dependent, export-oriented. Ang ibig sabihin po niyan, ang ating bansa ay nakasandig pa rin po sa agrikultura. Bagamat mataas na rin po ang input ng services, pero ang ating agrikultura pa rin po ang inaasahan ng ekonomiya natin. At maliban po dyan, dahil wala tayong basic industry, nakasandig po tayo sa mga overseas Filipino workers and mga Filipino expatriates, mga Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa abroad upang makapagpadala po ng dollar na mga pondo para suporta sa ekonomiya sa pamilya nila. And that accounts every year for around 1.3 hanggang 1.4 trillion pesos po ng kabuuang budget o kita ng gobyerno ay nanggagaling sa overseas Filipino workers remittances. Mula po yan sa dugo at pawis at dihamak na pagsasakripisyo ng ating mga kababayan sa abroad. Mantakin mo 1.3 trillion pesos. That amounts to almost 25%, 1/4 halos o 25%, 1/4 ng ating kabuuang revenue at kinikita para mabuo ang budget sa isang taon nang gagaling sa dugo at pawis ng manggagawang Pilipino. Ibig sabihin po, hindi siya ibinunga ng ating agrikultura na lumalago at ng ating mga industriya at manufacturing. Kaya artificial siya. Kaya kung magkaroon po ng digmaan, wag sanang mangyari o mga malawak na mga regional armed conflict, kagaya ng nangyari at binabantayan natin ng masusi, ang nangyari noon sa Hidwaang Armados at pagitan po ng tunggalian ng bansang Israel at ng bansang Iran, apektado po ang stability ng ating mga manggagawang Pilipino na nakadeploy sa Middle East region.
At mga umaabot po yan sa mga humigit kumulang 2 milyon sa kabuang Middle East region na mga manggagawang Pilipino ang nandyan nagtatrabaho. Kaya yan pong ekonomiya natin. So, almost mga kalahati ng ating ekonomiya nakasandig sa agrikultura. Kaya agrarian economy, backward dahil ang 70% ng agrikultura natin hindi po moderno, hindi siya mechanized. Nakadepende po siya sa lumang teknolohiya na panahon pa ni Moses. Ginagamit ang araro at kalabaw. At nasa 25% lang po ng ating mga kalupaang agrikultural na tinatamnan ng palay ang nakakagamit po ng makina. So 25% lang, 75% ng ating mga lupaing agrikultural na tinatamnan ng palay ay sahod ulan. Wala ding tuloy-tuloy na irigasyon. Bagamat marami tayong mga ilog at mga sapa, hindi po nagagamit ito. Nasa 28% lang po ang irrigated land ng mga taniman ng palay. And we have an estimate of around mga 1.8 million hectares ng lupaing taniman ng palay at nasa 28% lang po ang may irigasyon. Ibig sabihin, sahod ulan pa ang karamihan at mayroon pa ngang 1 harvest per year. Mga kababayan, masaya na sila pag naka 2 harvest. At ang mechanized sector ng agriculture, nasa 25% lang. Kaya backward agrarian economy. Import dependent. Ini-import po natin ang mga finished products, mga sasakyan, cellphone, at iba pang mga kagamitan at mga makinarya. Nag-export tayo ng raw materials. Kaya yan pong tawag ng ekonomiya natin ay backward agrarian economy at pre-industrial, hindi siya industrialisado, at ito ay import-dependent, export-oriented. Ang pinakamalaking export natin na siyang sandigan ng ating ekonomiya ay ang ating lakas paggawa, yung ating tinatawag na labor force. So nag-export po tayo ng lakas paggawa, labor force ng ating mga mamamayang Pilipino upang sila po ay magkaroon ng oportunidad na makapagtrabaho sa abroad at nang sa ganun makapagpapasok po sila ng dollar remittances na sinabi ko na kanina nasa 1.3 hanggang 1.4 trillion pesos ang kabuang isang taon na average na pumapasok po na pundo na nanggagaling sa dugo, pawis, paghihirap ng ating mga kababayang Pilipino na mga siguro 75% yan kababaihan, mga nurses, mga domestic help, mga factory workers, karamihan yan, 75% ng mga manggagawang ini-export ng mga Filipino workers natin o ng ating lakas paggawa, kababaihan. 25% o hanggang 30% the most ang kalalakihan. Kaya maraming mga pamilya po ang walang mga ina ang mga anak nila dahil sila po ay nakadeploy para magsakripisyo, magtrabaho at magbuhos ng panahon na maghirap sa ibang bansa para lamang mabuhay ang mga pamilya nila. Ganyan po ang katotohanan sa ating bansa. Kaya minahal po yan ng todo ni Tatay Digong ang overseas Filipino workers. Tama. In fact, sa panahon po niya, nagkaroon ng dignidad at pagkalinga ang mga manggagawang Pilipino at mga kababayang Pilipino natin sapagkat proud sila na may gobyerno na matino at nagkumakalinga sa kanila. Kaya nabuo po yung DMW, Department of Migrant Workers, dedicated exclusively para sa mga manggagawang Pilipino. So kung i-describe po natin sa kabuuan ang kalagayang pang-ekonomiya at kabuhayan sa lipunang Pilipino sa kasalukuyan, for the last 50 years, ang Pilipinas po ay agrarian backward economy. Pre-industrial, ibig sabihin po, hindi siya industrialisado. At ang kanyang kalakhan ng kanyang income ay nanggagaling sa pag-export ng mga raw materials, mga abaca fibers, pinya, mga mangga, durian, kape, at nag-import tayo ng mga finished products, consumer goods, at mga makinaryas, no? At mga sasakyan. Samantalang sa export naman natin, kung i-extricate natin, no, o i-remove into consideration ang participation ng mga overseas Filipino workers, ang estimated number po ng bilang ng mga manggagawang Pilipino at mga Pinoy expatriates, mga 10 million na po sa buong mundo. Kung i-remove mo po ito as factor,
wala po talaga tayong substantial export maliban sa labor force. At wala din po tayong mga malalaking export maliban pa doon sa nickel, copper, gold at mga ilang troso na nasa Mindanao ang karamihan at saka sa Northern Luzon nanggagaling. So ito po ang kalagayan natin, at dahil sa kalagayan na backward agrarian economy, non-industrial, mababa at lugmok ang manufacturing at industrial sector natin, at kung mayroon man tayong mga teknolohiya na mga ginagamit sa industriya, ito yung tinatawag na service sector. Ano po yon? Mga BPO, Business Processing and Outsourcing. Mga call centers po yan. At mga business centers na nakadestino sa Pilipinas. And kung mayroon man po tayong may pagmamalaki na commercial area, mga mall. Service area po yung mga mall. Hindi po yan industrial. Hindi po natin, ang mga industrial sector natin dati, yung mga nagpo-produce ng asukal, pabagsak na po ito. We are one of the, at pati po ang mga makinarya dati na ginagamit pa natin ng steel, maliban sa nickel at mga copper at gold, wala na talaga tayong substantial exports. Ganyan po ang buong ekonomiya ng Pilipinas. Mas pinalala po ito sa ilalim ni Marcos, sapagkat lugmok na nga ang agrikultura, bagsak ang manufacturing sector, and yet laganap ang korupsyon. Ang epekto nito ay ang paglaganap at ang pagbulusok ng malaking bahagi ng population natin na napupunta po sa sektor ng mga mahihirap. Mga manggagawang bukid, magsasaka, mangingisda, magbubukid, plantation workers, mga manggagawa sa pabrika, mga malaliit na mga empleyado, mga urban poor, no? Sa ating overall sector ng labor force, if we have around mga 14 to 15 million labor force, ang employed lang talaga na regular sa mga pagawaan at industrial ay mga nasa 3 to 4 million lang. Mahigit po sa mga 4 na milyon ng ating mga manggagawa na sinasabi ay nasa informal sectors. Mga vendors, merchandisers, mga ganyan po, service sector. Hindi po sila industrial workers. So if we have around 12 or 14 million labor force, ang fully employed mga nasa 4 million lang. At mga nasa 4 na milyon at 5 hanggang 5 milyon nabubuhay po sa informal na economic sector. Sa palengke, mga matadero, mga nagbebenta ng karne, gulay, nagtitinda ng balot, no? Kabahagi po yan ang binibilang na mga employed under informal economic sector. Pero hindi po siya ibinunga ng paglakas at paglago ng ating industrial and manufacturing sector. Kaya po, kung bibilangin mo ang walang trabaho sa Pilipinas, hindi po bababa talaga, between 6 to 7 million. At kung i-include mo pa ang mga taon-taon, mga nasa 300,000 ang naghahanap ng trabaho na mga graduates sa ating mga kolehiyo at mga universidad, ibig sabihin po ang turnover ng unemployed at mga underemployed mataas. Ang epekto po niyan, kahirapan sa ating mga mamamayan. Ito po lahat ay hindi ito naintindihan ni Marcos. Wala silang pakialam dito. Kaya nga ang inuuna nila ayuda, nila Martin Romualdez, they have a very crooked, baluktot at tarantado na uri ng economic concept. Na magbigay ka ng ayuda, sa isang 3 buwan ka naman gagamit niyan, pero kino-convert to cash pang karamihan at kinukurakot as if nakakatulong ka na sa mamamayan mo. Kaya ang unang problema dito ay ang lugmok na agrikultura, bagsak ang manufacturing sector, hindi tayo nagkakaroon ng basic industrial development, kaya mataas po ang ating tantos o porsentahe ng walang trabaho. Between 5 to 6 million of the Filipinos walang trabaho. At maniniwala ba kayo o hindi, mga kababayan? Umaabot po sa mga mahigit kumulang ay mga 12 million ng mga Pilipino po na mga school age. Ibig sabihin 7 hanggang 20 years old or 21 years old na edad, umaabot po ang wala o hindi nakakapasok sa paaralan between 11 million, 10 to 11 million. Ito mga datos to galing mismo sa Philippine Statistics Authority at sa National Development Authority or NEDA, National Economic Development Authority. Mga kababayan, para tandaan po
na ang ating bansa ay lugmok. Mahirap pa rin po at ang ating bansa ay nasa sa ilalim sa pangungurakot at bulok na pamumuno kung mayroon kang mga 10 to 11 million of your school age population, 7 years old to 21 years old, i-total mo ito lahat, umaabot na mga 11 million ang hindi nakakapasok sa paaralan. At mayroon tayong functional illiteracy na mga 15 million. Ibig sabihin po na sa paaralan pero mababa ang kanilang antas ng functional literacy, reading comprehension, arithmetic ability, numerical ability, at ang kanilang communication skills mababa. Yan pong ibig sabihin ng functional illiteracy ng mga nasa 15 million. Yan po ang hinaharap ng ating bansa. Napag-iiwanan po tayo ng ibang mga bansa, nakaratig bansa natin, napakalayo natin. Basic yan, reading comprehension, reading ability and skills, and then numerical ability and yung communication skills. No? Yan po ang ibig sabihin, kung mababa ang antas niyan, ang epekto po niyan ay tinatawag na functional illiteracy. Na bagamat ang mga Pilipinong population ay nasa paaralan, hindi po mataas ang kanilang antas ng pag-unawa sa mga binabasa o sa communication na nakukuha nila. At kung kaya po, ang kanilang kapasidad sa pagbasa, pag-unawa at pagbibilang ay mababa din. And that is true kasi yan po ay World or Global Education Survey from the last 10 years. Ang Pilipinas po ay isa sa mga bansa sa Asia, sa Indo-Pacific area and Asia-Pacific region na may pinakamababa na mga antas ng functional literacy. Ang ibig sabihin po, mataas ang nasa paaralan, pero ang kanilang antas ng kanilang improvement sa pagbabasa, pag-unawa sa binabasa, pagbibilang, basic arithmetic function, mathematical skills, at iba pang skills sa communication, mababa. Yan po ang katotohanan. Samantalang first honor alos tayo o nasa top 3 sa may pinakamataas naman na antas ng korupsyon sa bansa. Sa buong mundo, out of 118 countries na nagiging sakop ng tinatawag na Corruption Perception Index. Ito po ay ginagamit para sukatin ang effort ng pamahalaan kung ano ba ang ginagawa at ano ang effectivity ng government program para labanan ang korupsyon. Ibig sabihin, pagnanakaw at paglulustay sa kaban ng bayan at pagwawalda sa pundo ng mamamayan. Umaabot po tayo sa nasa 114 na bansa. Ang ranking natin sa may mga epektibo na anti-corruption campaign na sa 114 out of 118 in the last 3 years ni Marcos. Nasa 114, 15 ang ranking ng Pilipinas sa Corruption Perception Index. So makikita nyo ang tinatawag na parallel and proportional relations sa pagitan po ng korupsyon, pagnanakaw sa kaban ng bayan, pagwawaldas at paglulustay ng pundo ng gobyerno na ngayon ay nakita natin in the last 3 years or almost ni Marcos. Yan po ang kanyang ginawa, lustayin, abusuhin, at durubuhin o kulimbatin ang pundo ng bayan sa pangunguna ng pinsan niya at ng mga sindikato ng mga kasama niya sa gobyerno. Ang epekto niya po ay lugmok ang ating bansa pagdating sa mga services. Mantakin mo na sa 11 million halos ang hindi nakakapasok na school age na mga Pilipino, at ang sinasabing school age, ang reference age bracket 7 years old to 21 years old, cumulative, dipunin mo, umaabot po ito sa 11 million ang hindi nakakapasok sa eskwelahan. Taon-taon. At wala pa po sa 2 million na pumapasok sa grade 1. In every 1 million na pumapasok sa grade 1, mataas na po ang 100,000 na makakaabot sa college. Mantakin mo yan, mga kababayan. 1 million ang papasok sa grade 1, out of that 1 million ang makakaabot sa college. Mga nasa 100,000 lang for every 1 million. At ang makakapasok sa college, mga kababayan, ay pag 100,000 ang average out of every 1 million Filipino youth, ang nakakagraduate po dyan ay mataas na po ang 30,000 makakatapos. Wow! Ganun pala, mga kababayan,
ang nangyayari sa ating bansa. These are recent statistics. At hindi po ito pag-uusapan ni Marcos. At sa kanyang State of the Lying Address, hindi po yan SONA. Hindi po State of the Nation Address, kundi SOLA. State of Lying Address, mga kababayan, nagtatawag na ng misa. Mga kababayan. So, ang ibig ko pong sabihin, the parallelism is very clear. The higher the corruption incident, the higher the poverty. The lower the budget para po sa ating mga basic services, the deeper will be the deprivation and poverty affectation ng ating mga kababayan. So halimbawa, 65 billion ng pondo para sa sektor ng edukasyon combined na elementary and high school and college, binawas po ng gobyerno ni Marcos, no? Hindi pa kasama ang zero budget doon sa PhilHealth para yan sa mga public health sector insurance. Ang public education mismo, elementary, high school, and college, binawasan combined ng 65 billion pesos. Instead na dagdagan ito ng 100 billion na siya ang kailangan para palakasin pa at isuporta pa sa paglago ng educational support program, binawasan ng 65 billion pesos ang sektor ng edukasyon. Kaya hindi kataka-taka na mayroon tayong 11 million na Filipino school age na wala sa paaralan. No, combined na yon, hindi nakakapag-aral taon-taon, kulang at hindi sila nakakapasok, mga kababayan, sa paaralan. At mataas din po, umaabot sa 15 million ang functional illiteracy sa population ng mga tao. Nakapag-aral nga, nasa paaralan nga, pero mababa naman ang kanilang antas ng nakukuwang kalidad sa edukasyon.